Ayan guys, umu-order tayo sa URC. Nagkalat ang binibilang. Ayan. 2468. Tapos mga sito. So bill natin ay 9,007 mahigit. Almost 9,800. Ayan. Ayan, hi guys, Mami Park is here. So this is, sana ma-quick video, no? So today nga, nagpunta kami sa mechanics. So may schedule kami para ipagawa yung aming sasakyan, no, yung may mga sablay sa kanya on Monday. So ibubukod ko yun ng vlog kasi isasama ko sa playlist ng ating review sa DA 64 Suzuki van. Okay? So for today's video, importante yung pag-uusapan natin. So this is a learning and kailangan alam nyo to. So habang nasa Facebook ako, kasi nga minsan ako may hinahanap akong mga supplier, ganyan. Ano kasi ako nag-explore ako sa ganun, no? Tas hindi naman ako madala sa Facebook talaga ngayon at saka sa Messenger. So, meron akong nakitang post na isang babae na hindi ko alam kung taga Laguna siya kasi parang namili sila sa Pure Gold at ilang beses na niyang na-experience. So, Laguna branch yung Pure Gold, hindi specific kung saan sa Laguna. It's like yung kanyang rant or yung kanyang complaint, actually hindi rant yun complaint talaga yun kasi talagang mabigat ang mabigat tong issue na to na ilang beses na nilang na-experience na kung hindi sila mag-check ng resibo ay nangyayari na it's either mali yung presyo na napapunch compare doon sa presyo ng nasa estante ni Pure Gold ay sobra-sobra naman yung punch na wherein ilan lang naman yung binili. And may instances din na wala naman silang biniling ganong items, then suddenly may na-add up na ganong items kaya tumaas yung kanilang babayaran. So, mga netizen, mga citizen, mga tindero, tinderas, isa din sa responsibilidad natin at isa sa tamang pagmamanage ng ating hanap buhay ang mag-check tayo ng resibo. Actually guys, this afternoon, si Ate Ana, kutakot-takot ang sermon ang inabot sa akin. Kasi hindi sila magkatagumpayan ng ahente ng URC, ang dami-daming i-check na items. Lagi ko naman tinuturo sa kanya kung paano mag-check, no? So sabi ko nga, bakit pinapacheck mo sa ahente rin na dapat ikaw ang mag-check? Kaya nga checking bakit ko pa pina-check kung si ahente rin lang naman ang mag-check? So pinagalitan ko siya talaga, alam niya yon. Ako guys, pagdating sa trabaho na importante, especially involved dito ang pera, kailangan maayos ang trabaho. Kasi paano kung kumuha pa ako ng isang tindera? Paano niya iti-train? Baka siya pa matrain ng tindera, 'di ba? So, yun ako talaga ang higpit ko when it comes to that. Kasi ganito ako guys mag-check. Halimbawa, heto resibo. Ako may hawak ng resibo at ballpen. Kaya nga guys, tinderang-tindera talaga. Minsan nga lahat na ng ballpen, hinahanap ko nasa ulo na pala lahat natatawa na lang sa akin minsan si Daddy. Asan ang ballpen ko? Asan ang Nandito, may red, may lahat ng black, nandito na pala lahat sa ulo ko, nakatusok. So, hawak ang ballpen, hawak ang resibo, paano mag-check kapag ganito yung may mga ahente kayo. Mamaya tayo babalik dun sa sinasabi kong issue So, okay, halimbawa, Cloud9, 4 na box, titingnan mo kung 4, dada down, ganun. Hindi, ang style natin kanina. Nakapokus lang siya dito, tapos nagbibilang may sariling mundo na nagbibilang yung ahente. Sunod, gigigil ako kanina. Dinasermonan ko siya. Kasi ang tagal-tagal ko nang tinuturo kung paano mag-check. Dahil kasi guys, kapag ako ang naka-timing na yung items, bakit ganito, chinek nyo, tapos kulang pa din. Saan yung ganito? Nangyari po kasi yan na-receive niya yung order. Paano nangyaring chinek nyo, kulang? Kung bago ko pa nalamang kulang, nung nagalaw ko na yung items, nakaraan na isang araw mahigit. So, ganun ka si Mami Park, ganun ka higpit, no? Hindi ito pagsusungit o pagtataray sa ating mga tindera. Ito ay pagdidisiplina sa kanila na ayusin ang trabaho na dapat may sistema. Okay? So, pero yung galit na yun, that moment lang guys. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob sa sa tindera. Kasi kung ano lang yung mali, yun lang yung inaano ko. Anyways, so dapat maging vigilant tayo pagdating sa ganito. Minsan din kasi may mga ahente mabilis ang kamay. Tulad nung nangyari kay Kauri, checking naman nila. Active serve yun, chinek naman nila. Pero sabi ko, asan yung Milo? Bakit kulang? Tapos ang sabi ni Kauri, nag-doubt na nga rin siya na bakit inisip niya, tama. Yung di na raw niya masyadong pinabuklat sa ilalim. O din nagkulang nga. 'Di ba? Kung hindi ko pa na-recheck, kulang. Isipin mo 'yan. Kung tutuusin dapat hindi ko trabaho 'yan, pero tayong may-ari mismo kailangan nagche-check tayo. Okay? So, hinabol ko kay Kuya Atan. Sabi ko, Kuya Atan, kilala niyo naman ako. Hindi ako
magsisinungaling pagdating sa items. Even kay Ate Lourdes, di ako magsisinungaling dyan kasi hindi ko kaka-asenso yan. Ang hinahabol ko, yung karapatan ko na hindi ko natanggap ang items. No? So, yon. Balik na tayo doon sa kay girl na nag-post. Hindi ko na sasabihin kung sino, guys. Pero try kong ilagay yung link dyan, tapos panoorin nyo. Tsak relate kayo, no? Sa mga nakaka-experience nito. So, yun nga, maraming mga kung ano nung nangyayari, no, pagdating doon sa resibo. At kung hindi ka nag-check, hindi mo malalaman na malaki na pala binayaran mo. So, dito, experiencing with Pure Gold transactions, hindi pa naman nangyari sa akin yon. Sa tagal ko ng 14 years na akong tumatangkilik kay Pure Gold, hindi pa naman siya nangyari. So, ito, nangyari dun sa babae na poser, hindi ko lang alam kung same branch. Kasi kung same branch, there's something wrong talaga. No, there's something wrong talaga. So, ugaliin nating mag-check. Hindi ko pa naranasan yan. May iba sinasabi, ang tawag daw doon, ghost barcode, na tipong kapag hindi maano, bigla na lang nag-i-scan, bigla na lang nag-iiba yung pumapasok sa resibo. Now, ito, sa totoo lang, dapat dito sisihin kahera. Kasi unang-una, ang kahera, hindi lang ang trabaho niyan mag-punch ng items. Ang trabaho din yan, alamin ang mga items. Now, paano kung merong mga dicer, no? May mga dicer ang produkto. Kasi ganun sa supermarket, may mga pinadadala ang mga company para silang mag-asikaso ng items nila at silang makipag-deal kung may promo, kung may anuman sa cashier. Kapag si cashier, medyo naguluhan doon sa kung ano ang sistema ng kanilang promos, no? So, why I say na mali din to ng kahera? Kasi unang-una, kapag nag-check ka, kapag every punch mo, dapat chine-check mo kung tali ba sa bilang, tali yung pangalan ng items, tali ang barcode, at tali ang presyo, no? Or tama yung presyo. Ngayon, minsan, hindi alam ni kahera, hindi aware si kahera, na doon sa istante, hindi pa updated, pero sa system, updated na. So, kung ikaw, na si, customer, wala kang pakialam kasi you trusted them, kasi nakita mo naman parang chine-check. So, kung makikita mo yun doon, ugaliin na i-check ang resibo at ugaliin na tumingin sa monitor. Karapatan mo na tingnan ang iyong mga items sa monitor. It's your right. Kaya nga usually, 'di ba? Ang gawa na ngayon ng monitor is dapat meron sa harap na nakikita, and then para dun sa monitor talaga ng mismong kahera. So ako ganun, guys, tinitingnan ko talaga. Lalo kapag parang may biglang nag-double punch, nag-aware talaga ako doon. And sabi ko kasi, i-check yan dito. Titingnan yan dito. Mainam pa dyan palang ayos na. Now, so, kung kayo ay, lalo na kung konti lang din naman ang bibili nyo, no, maging kin-observer na kayo, maging vigilant na kayo. So, pag tinanong, bakit ganun? Iba presyo dyan, bakit mas mataas dyan? Para ma-aware si kahera, no? Actually, dapat talaga, ang SOP, dapat talaga updated si supermarket. Liable talaga sila dyan. Kasi, alam niyo po ba na nagtrabaho ako sa SM, ang aming rules ganito. Yun nga lang, ang kagandahan, usually sa mga items, hindi naman na, ang mga price tag ay hindi nasa istante, mismong nasa items. Kapag nakita ni customer na yun ang price tag nun, at nag-appear sa amin, sa monitor ng kahera ko, na magkaiba, dalawa lang ang tanong namin. Ma'am, okay lang, nag-update na po pala. Okay po ba sa inyo na i-go po itong presyo na to, na update price, or gusto nyo po yung items at sa ganito pong, or gusto nyo po talaga yung items? Tatanungin namin. Kasi po ma'am, ito po talaga yung ito po talaga yung price. Kasi yan ay magiging, lalo na kung yung items, ay sa consignor, no? Yung sa loob ng department store kasi, consignor ang tawag doon sa mga brand ng items na naglalagay sila ng kanilang ng booth or kaya ng shelves nila doon. So, yon. Susundin namin kung ano ang nakita ni customer. Kasi yun talaga ang SOP. No? Susundin namin. So, ang adjust niyan, ang problema niyan sa loob na. It's either kung under consignor yan, under consignor na items, bahala sila. No? So, yon. Yun ang rules po. Sa SM department store, ewan ko lang po sa Hypermart. No? So, regarding with this complaint ng iyang poster, talagang dito, this time, mali talaga si Pure Gold. Yung specific branch na yan. Kasi ako, ang tagal ko namang hindi naman ako naka-experience ng ganyan. No? Tapos, nagbasa ako comment, syempre, chismosa tayo. hindi pagiging chismis yun. Nag-observe kasi tayo na nangyayari. So,
may comment doon, natawa ko. Meron daw siyang binili na kape, 10 piraso lang. Pero daw, nung makita niya sa resibo, 100. So, kaya binalik daw nila. Matatawa nga naman. Kasi, kung pure gold yon, kung pure gold yon na supermarket, yung nag-comment na yung na sinabi niyang ganon, kung pure gold yon, napakahigpit po ni pure gold pagdating sa bilangan. Sabi ko nga po sa inyo, minsan kinakabahan ako pag bumibili ako ng marami sa kanila at ako ay nahandoon. Dahil tiyak na kapag may nagkamali, napakatagal ng recounting. Magre-recount. Talaga, literal, hahanapin kung alin yung problema. Bakit hindi magtugma si cashier at saka si bagger sa bilang. So, doon pa lang, talagang chinecheck na pagdating sa bilang ng items. Kaya hindi po pwedeng makalusot yung ganon. No? So, pero yung doon sa, sa ghost barcode, nangyayari talaga yon, no? In some places, in some area, kahit hindi pure gold, nangyayari yon. And if that's so, dapat ang kahera laging nakatingin sa barcode at laging nakatingin sa description ng items na mag-a-appear sa kanyang monitor. So ang magaling na kahera, hindi basta i-go ang na-punch na items without further and thoroughly checking up na tama ang pinunch niyang items. Tama sa price, tama sa barcode, tama sa description ng items. Okay? Kasi minsan nangyayari talaga, technical errors, di natin yan maiwas ang computer no? But, syempre, yung liabilities niyan, doon sa supermarket or doon sa kahera, dahil, kaya mahalaga ang role ng isang cashier at mahalaga ang role ng isang checker. Kasi dapat tandem sila. Kaya nga po, bago minsan i-go, chinecheck ng mga bisor na mas mataas sa kahera, chinecheck nila yan. Lalo na pag may mga cases. Ganun po, no? So, maging maging vigilant tayo, maging aware tayo, no? Ang kagandahan naman sa pure gold, kapag ka naman tayo, tulad ko, dahil kilala naman ako sa pure gold, kapag may problema talaga, inaano ko. Usually, ang nagiging pagkakamali sa akin ng pure gold, dito sa amin, is yung item na in-order ko, hindi naman iyon yung tinext ko. Minsan doon ako nagagalit. Actually, hindi ako masyadong namimili sa kanila. Alam mo kung bakit yan? Nakasara ko eh. Kasi nagpapareserve ako ng mga promos. Dahil hindi nagbabackread yung susunod na duty, ang nangyari, hindi ko nakukuha yung mga kinukuha kong cases na under ng deals. So, tatampo talaga ako. Kaya dito lang ako huli nagpa-deliver. No? So, ganun ako minsan, sabi ko nga sa inyo guys, wala akong kinakampihan na mga supermarket. Kung maalala nyo, nagkaroon tayo ng mga pag-uusap at pagninilay ko kay Mary Mart. Sabi ko sa inyo, hindi ako pro pure gold, hindi ako pro Mary Mart, hindi ako pro kung ano-ano, ganyan-ganyan. Wala akong against. Hindi ako pro, pero hindi ako against. Kasi kanya-kanyang may sablay, hindi perfect. Okay? So si Mami, mag-a-honest review talaga ako. No? And besides, di naman ako bayad dito. At kung bayaran man ako kapag sa promotion, hindi ako papayag na magsisinungaling ako sa camera. Kasi kasari ako eh. Naiintindihan ko ang pakiramdam ng isang kasari na ang gusto ay makakuha ng magandang deals, makamura, makuha ang magandang serbisyo. Kasi tayo nga yun nga yung binibigay natin sa mga customer natin No? Alam niyo po ba, sa totoo lang, kapag hindi ka sanay sa negosyo, minsan, kung pagiging honest, minsan yung pagiging honest mo, yan ang medyo ikahihina mo no? Pero, mas madalas, yung pagiging honest mo at pagiging tapat mo sa mga customer mo na nararamdaman nilang you really care for them, especially sa items na binibili nila, yun naman ang talagang siksik, liglig, umaapaw na mag-aangat ng hanap buhay mo. So, ano pipiliin mo? Kung piliin mo na yung maging mabuting tao, di ba? Kasi, it pays off 1,000 folds. Naniniwala ako dyan. Kasi yun ang ginawa ko talaga, guys. Yun ang inano ko. Kaya ayoko ng mga dirty things sa hanap buhay. Kasi, hindi magiging genuine ang aking sarili sa paghahanap buhay kung sisimulan ko ng ganun. So, yun. No? So, kaya tayong mga tindera, basic to, no? SOP din sa ating mga tindera na tayo kapag namimili, ugaling mag-check ng resibo, ugaling mag-check ng mga prices na baka hindi natin alam, mataas na pala, same pa rin ang price natin, ganito, ganyan. Sometimes talaga nagkaka-mistake ako when it comes to that. So, sobrang busy ko, na minsan nakala ko hindi nagbago ng presyo, pero nagbago na pala. So, tulad ngayon sa URC, tumaas talaga yung iba nilang chicheria. No? Ang tagal dumating ni URC, grabe naman si URC, kung kailan lang trip pumunta sa akin. No? Pero tinan mo naman, naka-almost 10k siya sa akin ng pagpunta niya. So, yon. So, instead na ipamili ko yun kay Pure Gold, kay URC ko na pinamili kasi kailangan ko na yung items and at the same time, mas mura konti talaga. No? So, yon. So, hindi naman ako lagi din talagang namimili ng, ng supermarket. So, ako, case-to-case basis din talaga.
Sabi ko nga sa inyo, minsan hindi ako bumibili sa ahente kasi mas mahal pa sa ahente kaysa sa supermarket. So, which is which, no? Ayan, ganun talaga, masalimutan trabaho ng mga tindera. Wala tayong magagawa dyan. Talagang, it's a part of our job. It's a part of our business. So, talagang ihanda natin ang sarili natin na yung mga maliliit na bagay na yan, ay kailangan na ginagawa natin, nadidisiplina natin ang sarili natin. Kasi, kung sa maliliit lang na bagay, tinatamad ka, hindi ka matyaga na gawin, na trabahuhin, disiplinahin, ay ano pa kaya yung malalaki? You are not ready for next transition ng iyong hanap buhay. Kasi doon pa lang sa maliliit, hindi mo na kaya. Wala kang tolerance sa tiyaga. Diba? Lagi kang mareklamo, lagi kang maganito, maganyan. Marami kang dahilan. When you are in the business, at especially ito yung pinagkukuhanan mo ng ikabubuhay mo, lahat papansinin mo, lahat sisitahin mo, lahat pupunahin mo. And it's all totally okay. And it's all normal. Kasi kung hindi ka normal. Kung hindi ka maganyan. Kung hindi ka madisiplina at hindi ka masyadong matingin. Hindi ka masyadong ma-observe. Hindi yun normal. Bakit? Kasi sa negosyo, kailangan talagang ang isang negosyante, lahat tinitingnan at lahat sinecheck. No? Hindi mo mararating ang peak kung sa simula pa lang, puro kasablayan na ginagawa mo. Hindi ka magtatagal. Yun yung just a piece of advice, okay? So importante yan lalo na sa mga sasabak, no? At lalo na sa mga bago na sasabak sa pagsasari-sari store ng ganitong hanap buhay. Kasi baka mamaya hindi handa pala sarili nyo, meron lang kayong puhunan, lalo na mga OFW na walang experience, ha? Ihanda nyo ang sarili nyo. Please lang. Ito yung isa sa pinaka ihanda nyo ang sarili nyo kasi kahit gaano karami ang puhunan nyo, kahit nasa magandang location kayo, maraming bumibili sa inyo. Pag ang sarili nyo is not ready, everything is not ready also, di ba? Ganun lang yun. So ngayon naman, dalawang topic to, no, para naman masulit ang panonood nyo. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa tungkol doon sa na-vlog ko na naisingit ko na yung tungkol sa pamilya. Yung itong last vlog ko na wala pang 1,000 views to susundan ko na agad ng vlog. Kasi guys, pag hindi ako pag na-busy ako bigla, at least meron kayong mapapanood sa akin. Yun lang naman yun, meron kayong pampatulog, ganyan. Pag kayong magpapahinga na kayo at magpapatulog kayo, play nyo yung mga video ng mami. No, ako nga guys ginagawa ko lang yung sarili kong video. Kasi bakit? Tinitingnan ko kasi kung may sablay ako, kung may ko. Tsaka natutuwa ako kasi sarili ko, natutuwa akong pakinggan. So you must appreciate yourself, yourself creation. Ganun pa. Yung ginawa mo, dapat ikaw din yung unang nakaka-appreciate. So, ang dami ding nag-comment dito na tungkol nga sa pamilya. So, hindi ako masyadong masya-shoutout Iha-highlight ko lang yung mga sabi ni Minor Life. Zoom in natin. I learned so much from you. Minori Life 1164. Mami Park, I learned so much from you on this vlog. Natamaan ako rito sa sinabi mo. Ako kasi, I feel so guilty. Yung bang di ako makapag-abot sa family ko. Minsan kahit sobrang gipit ko na sa tindahan ko, na lang kinukuha. May maibigay man lang ako sa kanila. Parang nagising ako bigla dito. 2 years na ako sa sari-sari store. I don't know kung lumalago ba siya. Lumalago ba talaga siya. Actually, nafe-feel ko to. Kasi lalo pagka nanay, hindi mo matitiis talaga. But hindi all out. Hindi katulad noon. Hindi ako all out na dahil sa kaibigan, hindi na ako all out. Kasi ang unang-una kong iniisip is, pag pares kaming naging gipit, mas lalong magiging malaking problema yon. So kaya, kung ano lang yung kaya ko, yun lang ang kaya ko, gagawin ko. No? So, wag lessen your guilty. Kasi ito kasi yung laging magiging dahilan na lang natin. Lagi na lang nating magiging excuse. Yes, I know, natural sa ating mga Pilipino, napaka-family oriented natin. Na sadyang maawain talaga tayo. That is one of the good values that we have na minana pa natin sa mga ninuno natin. But also, this is also one toxic value na namana natin. Na dahil nagpasa-pasa, it's like we are obliged, no, to shoulder responsibilities na minsan beyond na doon sa hindi na dapat nating sakupin. So I learned my lesson na talaga, no? And for me, gusto ko talaga gusto ko yung tipong pagtutulong ako, especially kung sa family to, sa relatives to, or sa mga friends man na malalapit sa akin. Ang gusto ko talaga yung I teach them how to catch a fish. Kasi hindi akong laging may iaabot, no? Gusto ko, kaya ako humihingi ng tulong dahil gusto mong mag-start all over again, magkaroon ng simple na hanap buhay, learn to adjust yourself to be a seller para may medyo marunong ka naman kahit hindi ka pa employed. So, meron ako share sa inyo. Meron ako isang napakalapit na kaibigan sa akin. Super lapit na talaga, as in childhood friend ko siya. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Super childhood friend ko siya. So, yung half of my life,
now, almost half of my life, siya yung nakasama ko. Siya yung lumalaki ako, nagdadalaga ako. Siya yung nakilala ko as my best friend. Okay, as my friend na lang, no? Pero, naghiwalay kami kasi maaga siyang nag-asawa, and then we do our own business, may sarili akong buhay, mas sarili siyang buhay, no? Maaga siya nakapag-asawa, ako naman nagtuloy ako mag-aral, ganyan. Maraming nangyari sa amin, sa isa't isa, na we are not there anymore. So, nung muli kaming magkita, so, may mga hanas siya sa buhay, may mga problema. So, me, as her childhood friend, syempre, na kahit pa paano meron naman ako, nakaluluwag-luwag naman ako, inaanak ko yung mga anak niya, yung isa niyang anak. So me, parang sino ba ako para hindi tumulong when we are friends before dumadating pa dun sa point na hinahati niya ang baon niya when we are in high school, na sasabihin niya sa akin, oh, April, total naman, mas mahilig kang mag-aral sa akin, eto, baon, pumasok ka na para makapasok ka. Tapos siya tatambay siya. Although, magkaiba kami ng section although I try my best na anuhin siya, hatakin siya na mag-aral mabuti. Hindi naman kailangang maging matalino, but alam mo yon, that time kasi, napasok ako sa first three section, na yun yung highest section sa aming school. Kasi, marami kaming section, hanggang F yata kami, hanggang section E, first year high school lang. So, section C ako. So, pasok ako doon sa mga higher section na estudyante. So, kasi iba yun yung naging barkada niya, pero friend pa rin kami. Kapag nagkikita kami, pagka nakauwi na kami sa amin, nagkakaano pa rin kami. Pag uwi namin, magpupuntahan kami sa kanya-kanyang bahay namin. So, iba yung circle of friends namin while we are in school. Kasi ako nga tipong seryoso ko Tapos siya, minsan may din, yung hindi ko maintindihan kung pakawala o ewan, dahil hindi mo nga maanuhan But, hindi ako nagkulang, no? So, yun. Kumbaga ba, tanawin ko yung aming pinagsamahan before. This is about time na makabawi naman ako sa kanya to help her out sa situation niya, no? Na meron siyang malalim na problema sa asawa, sa pamilya, kung paano niya iaayos ang kanyang relationship with her husband. At I cannot go further, no? Too much maselan. But the point is, ang gusto ko sana, tutulungan ko siya in a sense na para umahon. Kasi guys, hindi naman siya single may mga anak siya. So, kung ang reason niya is para makapag-start all over again, para sa mga anak niya, talagang susuportahan ko siya. But if ang reason niya is para lang makawala doon sa sitwasyon, doon sa problema, hindi niya haharapin, and gusto niya nang gawin, yung gusto niyang gawin, na maging ano ang buhay niya, no? Ay, yun ang hindi ko tinotolerate. Kasi hindi ako nagtotolerate ng isang taong kaya lang gustong magkaroon is para makawala doon sa dapat na problemang hinaharap. No? Kasi, yun ako. So, nakita ko sa kanya talaga na no matter how I encourage her, gusto mo, bigyan kita ng pandagdag puhunan, ano bang gusto mong gawin, magtinda ka or mamamasukan ka. Dumating sa point na talagang pinahiram ko talaga siya ng pang requirements niya, pang apply niya, ganyan. Kung kailangan pa nga na ako ang mag-down ng magiging apartment niya, ino-offer ko yung isa kong unit nung nandun pa kami sa dating tindahan kasi 3 unit ko doon. Pero parang ayaw niya kasi alam niya, mahigpit ako, hindi ako magtatanggap ng ibang bisita, lalo na kung lalaki. So, hindi niya gusto yung ganung sistema. So, for me, hindi po pwede yan. Kasi hindi kita ito-tolerate sa ganyan. Kasi kaya ka nga kakawala doon sa buhay na meron ka sa dati mong asawa is para mas matuunan mo ang sarili mo at magsimula kang muli at masustain mo yung pangangailangan pa din ng mga anak mo na hindi lahat maibigay ng asawa mo. But para magbuhay dalaga ka, hindi, no talaga sa akin yan. So, yun. Hanggang sa dumating dun sa point na hindi na kami nagkaintindihan, nawala na ako ng sense na tulungan siya. Kasi, yun yung hindi worth na tutulungan mo. Kasi, tumulong ka na, tapos, gusto pala ganito ang mangyari. Hindi po pwede yun. Diba? Sasabihin natin, mami pa, dapat kung tutulong ka, walang kapalit. Case to case basis. Kasi ito, nakasalalay ang buhay ng mga bata. Nakasalalay ang buhay ng mga inaanak ko sa kanya. Hindi ako papayag na ako ang kauna-unahang ito-tolerate ko ang trabaho ng nanay nila. Dahil, syempre, mga bata ito importante sa akin ang future ng mga bata. Yun ngang hindi magkaintindihan ng parents. No? Torture na sa mga bata, traumatized na. I've been there. Tapos, 'di ba? Ito-tolerate ko pa. So, I don't like it to happen. No? So, kumbaga ba, walang masamang tumulong kung makikita natin na maganda yung kapupuntahan. At kahit hindi na nga tayo bayaran basta ayos la buhay masaya na tayo dun. Yun yung tipong hindi tayo hihingi ng kapalit.
Ang kapalit lang, iayos ang buhay. Pagyamanin kung ano ang ating itinulong. Kasi, worth. 'Di ba? Kasi, every peso pinaghirapan mo yun eh. 'Di ba? Tulad ko nung mga times na yun, saan ba ako kumukuha ng pera ko? Bakit ba ako may pera? Dahil may daddy park ako. May asawa akong nakasupport sa akin. So, yun, gagastusin ko yun doon sa kaibigan ko na bilang sa pagtanaw ng pinagsamahan namin at tulungan ko makapagsimula all over again. Tapos, magiging ganun lang? No way. Konsensya ko naman ang magiging ano ko doon, kalaban ko doon. Hindi ko kaya. No? So, another one thing na meron akong isang friend na ganun din, may edad na sa akin. Nasusundan nga ako kahit malayo ako eh, pagka may problema eh. May problema din sa asawa, magulo din, ganyan. So, tinulungan ko na mag-start up dun sa pwesto ng kapatid ko. Dun siya sa may gate, tapos ako tintindahan ko. Sa kanya yung fishball, no? Binilan ko siya ng gamit, binilan siya ko ng pang-start up talaga, no? Hanggang sa kaya lang medyo malayo kasi yung lugar niya. Pero kaya namang mamasahe. Magkano lang pamasahe that time? 7 pesos. So, tinulungan ko siya kasi wala na siyang pinapasukan na ano kasi siya, namamasukan siya yung helper, katulong. Edi kung wala siyang pagkukuhanan, pwede ko siyang tulungan. Pero hindi ko siya po pwedeng bigyan palagi ng pera. Bibigyan ko siya ng pagkakataong maghanap buhay para kumita siya. Yun ang ano ko, para hindi maubos ang pera. Kasi, guys, 500 is 500. At that time, single mother din ako, hello. Solo parent din ako. Kamusta naman yun, di ba? But hindi ko pa rin ikinlosh yung ano ko. Hindi ko pa rin ikinlosh yung aking kamay para makatulong. Di ba? Binigyan ko ng pagkakataong maglaba sa akin. No? Kahit minsan, di ko pa nga gusto masyado yung paglalaba. Tinitiis ko na lang. Kasi, for the sake lang na hindi niya makuha ng totally free yung iaabot ko sa kanya. Siyempre, kailangan may paghihirap din, di ba? Ganun talaga. Ako, dinanas ko rin yun. Hindi ako basta makakakuha ng ano, di ba? So, ayun nga, no. Tinulungan ko siya para mag-start. Sa una, okay. Hanggang nung nagkaroon ng problema na sa probinsya nila, yung tatay niya yata or nanay niya, nadaganan ng parang puno ng saging. And parang na-ospital, hindi ko alam kung na-paralyze. She needs to go back home, Bicol. And wala siyang pera, kailangan niya ng pera. Ang kailangan niya mga around 10,000. Ang laki. Wala kayo bibigay na gano'n. Solo parent ako. And nung nagsimula nga ako sa dati kong tindahan na yun, 5,000 lang, 7,000. Hindi pa nga all in yun. No? Kasi doon lang ako nagsimula. Diba? So, tapos may dalawa akong anak. Nagbabayad ako kuryente tubig. Kung di pa ako minsan aabutan ng nanay ko ng tulong na pagkain or kung ano-ano, paano na ako? Hindi ako makakaahon talaga at mapapakain ng tindahan. So, marunong lang din ako mag-manage ng buhay ko that time, no? So, sa madalit sabi, uuwi siya, no? Pero hindi pa siya uuwi na scheduled agad-agad. So, naghahanap pa kasi siya ng pera. So, nakahanap siya doon sa isang kaibigan niya na dati niyang pinapatawag siya kapag mayaman, pinapatawag siya kapag maglilinis ng buong bahay. Doon siya nang hiram. Ngayon, dahil doon siya nakapanghiram, doon siya nakakumit, iniwan niya ako sa ere. Binitawan niya yung pagpipishball, at syempre, para mabayaran niya yung 10,000 na yon, doon na siya. No? So, naiintindihan ko yung part niya na yon. But, the point is, hindi rin niya na naiintindihan yung part ko na nasaktan ako, na dahil hindi ako makapaglabas ng malaking pera para sa'yo, iiwan mo talaga ako sa ere. At wala ka nang balak-balikan yung iniwan mo sa akin, na nakatenga yung mga ginamit, hindi pa nakababawi ng puhunan, na pinag-fishball kita, inanuhan kita ng pansimula mo, tapos ganun lang. So, ang sakit nun, hindi ka pinili, 'di ba? Pero ikaw yung unang tumulong. Pero dahil hindi ka na makabigay ng mas malaking kailangan niyang tulong, hindi ka niya priority. Masakit yun. Kaya, from that moment, magmula ngayon, hindi ako basta tutulong ng kaibigan kahit gaano ko pa siya, kahit gaano pa ang pinagsamahan namin. Kasi bandang huli, iiwan ka sa ere. Okay? Hindi ko nila lahat. Kasi still may mga kaibigan pa rin akong napakababait talaga na up to their last peso sometimes, or kahit hindi naman totally last peso, pero hindi ka naman mabibigo sa kanila, no? So, hanggang ngayon nasa isip ko pa rin 'yon, na kung paano ko makababawi pa sa kanila. So, kaya gusto ko maging okay muna ako para sa ganun kapag binalikan ko sila na tulungan, yung mga deserve na 'yon, meron akong ibubuga. Kasi napakahirap naman nung baka parehas kaming maging wala. 'Yun ang kinatatakot ko.
na mas lalo ako hindi makakatulong. And ang worst case scenario pa, parehas kaming nga. No, nung mga kaibigan ko na yan. Kaya pag kami mga kaibigan ako na talagang the best, no, yung talagang di mo, talagang true thick and thin, hindi kayo iiwan. Yun talaga mga nakasave lang sa puso ko, yan nakasaka sa isip ko. Pero yung mga kaibigan, mga toxic, na alam mong nandyan lang kapag kailangan ka, may ilalabas ka, mga relatives, families na nandyan lang kasi meron kang itutulong, no, na ginawa mo na lahat ng pagtulong, tapos may nasabi pa, worst case pa, pinagbintangan ka pa, sinumpa ka pa, tapos walang utang na loob. Guys, kahit kadugo, hindi ako, bato ako. Dahil ang katwiran ko, kailangang maintindihan nyo at malaman nyo kung ano ang salitang blood is thicker than water. Kasi if it blood is thicker than water, yung lahat ng mga nakuha mong benefits sa kadugo mo, na dapat ipagpasalamat mo, na imbis na i-blame mo, dapat you still feel happy and blessed and grateful. So, kaya ako guys, masakit sabihin to, or sabihin nyo ko. Kasi ako, mas gusto ko talaga, para wala akong hurt feelings, no hurt feelings, mas gusto ko tulungan yung hindi ko kadugo at hindi ko kakilala. Kasi yun, magpapasalamat yun. Sa isip at sa puso nila, kahit di na kami magkita, tatanawin nila yun. At pag yun ay tumimo talaga sa kanila, pag sila nagkaroon, gagawin nila yung the same thing na ginawa ko para sa kanila. Kaya mas okay. Kaya nga sa pag sinabi ng ibang mga kamag-anak ko, mga kapamilya ko, magaling ka pa sa ibang tao kaysa sa aming pamilya mo. I don't care. Seriously, I don't care. Hindi ako talaga natitinag. Bakit? Kasi I want them to realize kung ano din yung ugali nila towards me. No? Yun yung dapat binibigyan natin ng ultimatum ang ating mga relatives na hindi po pwedeng laging puro pakabig. Dapat give and take. Diba? Ako kasi guys, hindi na baling puro bigay ako. Kung dadating ako sa point na hindi baling puro bigay ako na sa financial or sa ano. Kung nakikita ko naman na talagang yung pinipilit maging okay at nakikita ko naman na thankful and grateful. Pero kung walang hiya pa, ay sorry, no? Kasi kung ganyan ng ganon, hindi talaga ako aangat kasi ganun na lang lagi, di ba? So for me to be able to help more others, kailangan tayo, no, to be able to help others, stable muna natin sarili natin, no? So yan yung mga natutunan ko na mga bagay sa buhay ko. Isa rin yan sa naging dahilan kung bakit mabilis ako nakapagpalaki. Pinalimutan ko ang mga toxic na tao, binitawan ko, iniwan ko. Pamilya man yan, kadugo man yan, kaibigan man yan. Kasi I have to do it for a while. Yeah. Yun lang. So, thank you sa inyong pakikinig. And lastly, basahin natin to ha, yung kay Ma'am Grace de los Santos. Alam ko po mahaba yung video, but I really do hope na nandito pa rin kayo. Naiyak ako, narinig ko priority niyong pamilya niyo, future mga anak niyo, hindi naman sa ayaw niyong tumulong sa mga relatives niyo, humingi ng tulong. Syempre, lumalaki ng mga anak niyo, kailangan paghandaan future nila. Yun po kasing husband ko, OFW siya. Ang pagtulong sa mga kapatid niya ang priority niya. Pero hindi naman po siya nagkukulang sa pagpapadala sa amin ng anak. Panggastos namin. Kaya lang, wala pa kaming sariling bahay dahil nga sa priority niyang tulungan mga kapatid niya. Sorry po, naglabas ako ng nararamdaman ko. It's totally natural. Usually, iyan yung mga rants ng mga babaeng nag-asawa na may mga OFW na asawa, whether babae man yan or lalaki yung nag-abroad, and then still they don't forget to help their first family, no, yung mga magulang nila, mga kapatid. So here is the thing, before you enter into relationship, no, parang family family topic, no, before you enter into relationship and before you get married, first things first, pag-usapan nyo kung ano ang mga priorities at kung ano mga responsibilities nyo sa buhay nang hindi pa kayo kinakasal, no, parang counseling to guys, nang hindi pa kayo kinakasal, para malinaw sa inyo sa isa't isa, para malinaw sa bawat isa kung ano ang goal na isi-set up nyo at kung ano yung mga boundaries na isi-set up nyo when it comes to helping your family, no? So laging tatandaan nang sa ganun hindi dadating sa punto na ganito na hurt feelings si asawa na although hindi nga nagkukulang, pero syempre bilang asawa, kahit ako masasaktan din ako, hindi ganun kaano yung loob ko kasi nga papaano kung dumating yung point na yung asawa mo ng katutulong nagkasakit doon, hindi kayong pamilya, may anak din sa'yo, hindi pa kayo na-settle, hindi pa kayo nagkaroon ng tirahan, tapos inuna nga kasing tumulong doon sa mga kapatid at saka magulang, kung biglang nagkasakit doon sa abroad, wag naman, di naman natin dinadasal, pero this is cases na nangyayari, reality to reality, di ba? So mga mister, mga misis, unahin mo nang i-stable ang sariling buhay, lalo't kung may mga anak na, hindi masama iyon, hindi kasalanan yon, hindi mahalaga din na we look after to our parents
bilang pagtanaw din natin sa kanilang pagpapalaki sa atin, no, for bringing us here in this world. But the point is, meron din tayong ginawang tao na mga anak. May mga inanak din tayo. So, same cases, unahin natin sila. Mga anak natin yun eh. No? At pag settled naman na sila, ang asawa mo at mga anak mo, so, or kaya kung may sobra, i-ano natin, saan tayo tumulong. Okay? So, kaya ako guys, ganyan ako kay Pet. Kasi wala nga kami pambahay. Wala. Nag-uunti-unti kami. Nasa ganun kapag mas settled na kami, mas may kakayanan na akong makapagbigay ng hanap buhay sa mga kapatid ko. Alam niyo po ba, isa sa pangarap ko, kaya I want to build up this empire ng dishwashing liquid. Kasi alam ko, ito yung isa sa mga bagay na babagay sa mga kapatid ko. Kung mga kapatid kong lalaki, mawalan sila ng trabaho, wala muna silang extra income, they can have an extra job sa akin. Kapag napalaki ko yung empire ng dishwashing, pwedeng sila nakunin ko. But as of now, syempre, binibuild up ko pa siya. Kung gusto lang naman nila. Pero hindi ako yung tipong luluhod sa kanila na, oh, dito ka, kukunin kitang ganyan, driver o ahente, ganyan. Hindi. Kung lalapit sila, kailangan nila tulong ko. Kasi, ayoko yung ako mag-o-offer. Bakit? Minsan kasi susumbatan ka pa. Hindi naman ako nag-offer niyan eh. Naghahanap ka kasi, naawa naman ako sa'yo dahil kapatid kita. O, diba? Masusumbatan ka pa sa huli. Ang intention mo pa nga, tumulong sana eh. Sa bandang huli, maanuhan ka pa na. Kaya lang pumayag na maging driver mo, maging ano mo, kasi naaawa sa'yo, or kaya naman ay dahil wala kang makuha, or kaya naman dahil sa salitang kapatid, no? Pero yung talagang gusto talaga nila yung may care, may pagmamahal at gusto din nilang kumita. Eh hindi yun talagang main reason. Bandang huli, hindi ka nagkaintindihan, susumbatan ka pa. Ayoko. Pero pag lumapit sila, at least hindi akong lumapit para bigyan kang trabaho. Ikaw ang lumapit, kailangan mong trabaho, binigyan kita. So, pag pasaway, wala tayong magagawa. Out. Kasi mas malaki ang masisira, negosyo ang masisira kapag kayong ganyan na magpapasaway sa hanap buhay. Okay? So, sana may mga natutunan tayong lahat. Ma'am Grace de los Santos, talk to your husband. At kung dadating doon sa point na may sobra naman, pagdating sa inyong kaperahan, i-convince mo na it's about time siguro na medyo mag-start na kayo na magpaunti-unti ng tipid at saka tabi, magpagawa na kayo ng bahay. Hindi natin masasabi ang buhay. So, we need to prepare. So tayo, dahil tayo na yung mga parents, ang pinagpe-prepare na natin ay hindi na yung pansarili natin eh, yung ating maiiwan, yung ating mga anak. So, ito ay usaping mag-asawa, pag-usapan niyo po. Okay? So, natutuwa po ako na at andito ako, naiintindihan ko po kayo. So, this is Mami Park and this is Team Park Fighting. Bye!